sa ating Panginoong Diyos at sa inyo mga kapatid. Napakaganda ng mensahe ng exhortation. Isang tagpong itinuturo kung paanong masumpungan ang biyayang pinagkaloob ng Diyos. Meron siyang mga ginamit, mga natural, sa pamagitan ng mga natural na mga bagay. Doon sa mga ini-example, mga aktual na mga naging karanasan. Hindi ito kathang isip, kundi napapatunayan na ng Diyos nangungusap sa pamamagitan ng nature. So, naniniwala ako mga kapatid, sa pamamagitan ng mga signs na ipinapakita ng Diyos, ang kanyang mga pinili, mauunawaan niya ito. Sabi nga ng mensahe, maliban na pagpahayagan ng Diyos, hindi nila makikita. At ganoon din ang sinabi ng exhortation kanina. Hindi nila makikita kasi hindi nila hinahanap. May nabanggit na star, may nabanggit na watchman, nabanggit ang mga pagtitipo sa ating Panginoong Hesus, nabanggit ang tungkol sa kanyang kapanganakan, nabanggit ang tungkol sa iglesia. At nakikita ko mga kapatid at naniniwala ako na ang mensahe ng Diyos, hindi ito umaalis na patutungkol sa kanyang iglesia ang kanyang mga mensahe. Sapagkat ang kanyang mga mensahe, ito ay nagdadala ng kasakdalan sa iglesia. Ito ay nakapatungkol sa kanyang iglesia. Kaya ang lahat ng mensahe at sulat ni Paul, to the saints, sabi niya, and to the faithful in Christ Jesus. So naka-address sa mga saints. At naniniwala ko sa mensahe niya sa oras na ito, naka-address din sa mga saints. Hindi lang sa mga saints na kaharap ko sa oras na ito, maging ang mga saints o mga faithful in Christ Jesus na rarating ng mensahe sa pamamagitan ng mga internets o mga records. So sa pagsisimula mga kapatid, nais kong anyayahan ang lahat. Humingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoong Diyos bago tayo dumako sa pagbabasa ng kanyang mga banal na salita. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakila naming Diyos, muli o Lord God ay lumalapit kami sa iyo upang muli naming hingin ang patuloy na gabay mo o Lord God at pangunguna sa bawat isa sa amin. Sa mensaheng iyong bubuksan sa amin sa oras na ito, Panginoong Diyos, wala po kaming nalalaman maliban na ito ay iyong pahayag, maliban na ito ay bindikahin mo ng iyong banal na espiritu, walang magiging kabuluhan sa amin o Lord God. Hindi namin maunawaan. Kung kaya, Panginoong Diyos, hinihingi namin na patnubayan mo ako. Una, pangunahan mo ako, O Lord God. Gamitin mo ang bibig na ito na maging daluyan lamang ng iyong mga banal na salita. Itago mo po ako sa iyong likuran, O Panginoong Diyos. At ganon din, O Ama, na bigyan mo kami ng mga mapagpakumbabang puso upang sa ganon ay maging matanggap namin ang iyong mensahe, ang iyong pangungusap, O Lord God. Bigyan mo kami ng ugali ng katulad ng isang sanggol, O Lord God, na maging dependent lamang sa iyo, O Ama. O Lord God, alisin mo ang anumang magiging sagabal o hadlang sa pangungusap mo, O Lord God, sa paghahayag mo ng iyong banal na salita. Itinatagubilin namin sa iyo ang mga nalalabing oras ng iyong gawain na panghawakan mo at ingatan mo, O Lord God. Magmula sa labas ng gawain ito, O Lord God, na huwag magkaroon ng gagambala sa mga nasa sanlibutan, O Panginoong Diyos. Maraming salamat, O Ama. Ang mga banal mong salita ay muli naming babasahin datapwat ang mga letrang ito ay hindi namin naunawaan. Sapagkat kung letra naming babasahin, O Lord God, ay walang kabuluhan. Pero kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, ang mga buhay na nakapaloob sa mga letrang ito ay magdadagdag din ng buhay na walang hanggan sa bawat isa sa amin. Lord God, itinatagubilin namin sa iyo hanggang sa huling pangungusap mo sa araw na ito, O Lord God, at sa mga darating pang mga oras. Maraming salamat, O Ama. Ito po ang mga aming masamot dalangin sa iyo. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Basahin natin ang banal na kasulatan sa Isaiah 21. Dalawang verse. Isaiah 21 verse 11 at 12. Praise God. Sabi sa 11 sa English, the burden of Duma
He calleth me out of Seir. Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? The watchman said, The morning cometh, and also the night. If ye will inquire ye. Return, come. Praise God. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga banal na salita. At ang Diyos nawang magbigay ng mga pangungusap sa mga darating na oras. Maaari tayong magsiupo mga kapatid. Watchman, what of the night? Ang title, Watchman, what of the night? So, isang nakakalitong pangungusap mga kapatid. The morning cometh and also the night. Parang merong naging statement ang ating kapatid tungkol sa pagkain last week. Sabi niya dun sa pagkain, hindi basa, hindi tuyo. So, ibig sabihin, nandun sa katamtaman lang. Pero itong pangyayaring ito, paparating yung umaga, pati yung gabi. So, alam natin, hindi po pwedeng magsama yung liwanag at saka dilim. Ang Diyos ang magbigay ng kaunawaan sa mga bagay na ito, mga kapatid. Praise God. Everything had been confused sa time na yon. Naging masasama ang mga tao. So, there was a warning. Nagbigay si Isaiah ng isang warning. Because there's an enemy approaching. Kung babasahin nyo yung Isaiah chapter 21, naging masasama ang mga tao. Ayaw nilang makinig ngayon doon sa warning ng watchman. Ang watchman na ito ay bantay pinto. Ito ay nandun sa mataas na lugar. Wala siya sa ilalim, wala siya sa loob ng bahay na natural. Nasa mataas siyang lugar kung saan tanaw niya ang buong paligid. Alam niya kung may paparating na danger o may mga approaching na kung ano man doon sa kanilang area. Meron din siyang kaunawaan tungkol sa mga katulad ng nai-example ng ating kapatid. Yung watchman nila sa gabi, pag natutulog sila, kailangang alam niya kung anong senyales o saan manggagaling yung mga hangin. So, kailangang alam niya. Pag hindi niya alam, kahit na maging watchman siya, pag tinanong siya, wala pa ring silbi. Kasi hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin sa magtatanong sa kanya. Pero yung watchman na itinalaga ng Diyos na ito, alam niya, well-trained siya. Maging gabi, maging umaga, maging sa mga boses, maging sa mga actions, alam niya kung ano ang mga ibig sabihin. Sapagkat ang Diyos hindi magtatalaga ito ng isang watchman na hindi nauunawaan kung anong salita ang sinasabi o kung anong mensahe ang paparating sa kanila. Is it a danger? Is it a friendly or is it a foe? So, kailangang alam niya. Siya ngayon ang unang magbibigay ng warning sa mga nasa loob ng city. So, the safetyness of the city depends on the watchman. Once the watchman fail, everything inside the city will be chaos. Ang problema, mga kapatid, sa time na ito, maging sa time nila, tama yung watchman. Tama yung mensahe ng watchman. Naunawaan ng watchman yung paparating. Is it a danger or is it a blessing? Alam ng watchman. Ngayon, ang paparating sa city, it's a danger. So, nagbibigay siya ng warning. Ang problema, maaring pinagtatawanan siya. Tingnan nyo sa time natin, mga kapatid. Ang warning, it's a danger coming. Pagdating ng pag-agaw, alam natin, it's a chaos ang mangyayari sa mundo. Kung gaanong nasira ang mundo sa mga time na ito, mas lalong matindi ang pagkasira ng mundong darating. Kaya lang, sa sobrang kagiliwan ng tao sa sanlibutan, maaring pagtatawanan ka. Kasi ang mga pananalita ng watchman is very unusual. It's an oddball. Hindi katanggap-tanggap.
Ang mga tao may kanya-kanyang mga lakad. Masyado silang nawili sa mga makasanlibutang bagay. Kung mapag-uusapan man nila ang warning tungkol sa watchman, hindi ito para sundin, hindi ito para ganapin, kundi upang pagtawanan at hanapan ng mali. Natural na nangyayari, mga kapatid. Meron tayong mga nakasalamuha. Once they were brothers. See the declaration. We believe the message. We believe the messenger. But what happened? Did they obey the message of the messenger? Ano ang nangyari nung pinakita ng Diyos ang kanilang mga kagagawan? Hindi sila nakisama para sundin yung mensahe ng mensahero, kundi para hanapan ng mali. Which is not true. Ganun ang nangyayari sa time nila. Hinahanapan nila ng mali yung message ng watchman nila. So, kahit gaano pa ka-eksakto ang message ng watchman, kung yung mali naman ang hinahanap mo, walang magiging epekto ito sa iyo. Kundi magiging hatol pa sa iyo ito. So, be careful, mga kapatid. Once there is a message from the watchman, make sure it's a certain message. If it's uncertain, sabi ng watchman, inquire. Don't inquire to people. Don't inquire to your pastors. It's good to inquire to your pastors because they are used by God. But first, inquire to God. And God will reveal to you who Him will use. Kung sino ang kanyang gagamitin. At mangungusap siya. Sapagkat sa time natin, hindi na mangungusap ang Diyos ang katulad kay Moses ng direktahan. Ang Diyos ang magpapahayag ngayon. Ang Diyos ang gagamit ngayon para maihayag ang ating mga katanungan. Katulad ng ating laging encouragement, laging sinasabi ng ating manggagawa. Pag hindi nyo naintindihan, itanong nyo sa Diyos. Pag hindi nyo panaunawahan, itanong nyo sa Diyos. Pag hindi nyo alam, itanong nyo sa Diyos. Pero nangungusap ba ng direktahan sa atin ng Diyos? Naririnig ba natin yung audible voice niya? No. Sabi ng banal na kasulatan, mga aralan. Saan nabuksan ngayon yung kasagutan sa tanong mo? Sa pag-aaralan. Pero kung hindi ka naman nakikipag-aralan, sabi nga na exhortation kanina, kung hindi ka naman naghahanap, meron ka bang makikita? Kung wala ka namang binubuksan, may mapapasukan ka ba? May mapapapasok ka ba? So praise God. So, ang napakahalaga, inquire, sabi ng watchman, pag hindi naintindihan. Ngayon mga kapatid, maaring pinag-uusapan ng malakas naman, maaring sinasabi naman nila na, okay, tinanggap nila yung mensahe na merong danger. Ang isa namang problema ngayon, nung tinanggap nila yung mensahe na merong danger, sila ngayon ang gumagawa ng paraan kung paano mape-prevent yung danger. Maaring sabihin nila, meron tayong kumpletong defense. Pagdating sa military forces, meron tayo. Pagdating sa mga ammunitions, kumpleto. Pero iyon ba talaga ang kalooban ng Diyos? Pagdating sa spiritual, hindi natin pwedeng sabihin na, alam ko na yan. Narinig ko na yan. Nabasa ko na yan. Pag may mga warnings, tandaan natin mga kapatid, ang paghahayag ng Diyos, hindi one time. It's gradual. Paakyat. Napakagandang example kung paano nating naranasan, kung paano pinahayag ng Diyos, ang Godhead sa atin. Ang Godhead, nung unang-una, napakasimple. Ang Diyos, pinadala niya kanyang bugtong na anak, doon siya nanahan, at siya ang ginamit na nangusap sa atin. Tapos. Dumating ang time, yung Diyos, nagsalita, dumating kay Mary yung salita, pinanganak ang kanyang bugtong na anak, at doon siya nanahan. Tapos. Kung mananatili tayo doon, at merong isang mataas na bagay, mataas na pangungusap ng Diyos, maaari tayong maiwan.
Kung magmamataas tayo, nasasabihin natin, naunawaan ko na. Ito na yung tama. Paano ngayon kung may mataas na dumating? Nung sinabi ng Diyos, ginawa niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. At yun ang ginamit niya sa pagkikreate. Yun ang ginamit niya sa pagsasalita. At yun ang sinugo niya para magkatawang lupa ang kanyang salita. So kung mananatili ka doon sa una, hindi mo natatanggapin yung pangalawa. Kasi iisipin mo, nagpahayag na sa iyo ang Diyos. Tama na to, naunawaan ko na. Okay na yung defense ko. Kahit may danger, okay na. Pero sa time natin, we are going to perfection. We are on the journey. Hindi natapos ang perfection noong nagpabautismo tayo. Hindi natapos ang perfection nung naunawaan natin ang pagka-Diyos. Hindi natapos ang perfection nung naunawaan natin kung saan tayo bumagsak sa time ni Eva. Pero nagpapatuloy. Bakit gaano kahalaga yung kudlit at tuldok? Kung ganun na lang kasimple ang pagpapahayag ng Diyos. Hindi ililipas ang kanyang walang mawawalang kudlit o tuldok hanggat ang mga bagay ay hindi maganap, sabi niya. So kung walang silbi na ang mga ganong bagay, bakit kailangan pa niyang panatilihin? So hindi lang doon sa mga pangunahing aral mananatili ang tao. Sa mga pangunahing aral, doon tayo hinatak ng Diyos. Inilabas tayo ng Diyos. Ngayon, pag nailabas ka ng Diyos doon sa kinalalagyan mo, katulad ng isang agila nung nandun siya sa inahin na manok, hindi siya maalagaan ng kanyang magulang, ng kanyang mga kapwa-agila. Walang communication. Walang interaction. Walang pagtuturong mangyayari. Kasi hindi sila nagkaintindihan ng agila, sisiw na agila at saka yung inahing manok. So pero nung nailabas yung agila na yon doon sa kulungan ng mga manok, matuturuan na siya ng kanyang mga kapwa-agila. Ganon din naman ang Diyos. Hanggat hindi tayo lumalabas, una lumabas tayo sa mga denominasyon. Pangalawa, lumabas tayo sa ating mga sariling kaunawaan. Lumabas tayo sa mga sariling kaurunungan. Lalabas tayo ngayon patuloy sa ating mga sariling mga hangarin, mga kaunawaan, mga kagustuhan. Lumabas tayo doon. Hayaan natin ang Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Sabi nga ng mensahero, surrender fully to God. I surrender all. If you say, I surrender all, hindi mo sasabihin, I surrender all, Panginoon. Kaya lang pupunta muna ako sa ganito. I surrender all, Panginoon. Huwag muna yung puso ko. Ang nirequire ng Diyos, buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Nasa buong katawan yan. Pag tinanggal mo yung isa, magiging incomplete. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, I surrender all, except my strength. Samson surrender his strength. Maybe he fully surrendered also his soul. But Delilah got his heart. He surrendered his heart to Delilah. So when he surrendered his heart to Delilah, the soul and the strength goes to Delilah. Nakuha ni Delilah. Hindi pwedeng kunin ng Diyos yung dalawa tapos sa iba yung isa. Makukuha at makukuha ng kalaban lahat. Kasi incomplete. Ang Diyos, He is perfect, He is complete. Anything that is incomplete, it's of the devil. Ang Diyos lang ay perfect. Ang lahat ng perfecto ay para sa Diyos. Anything that is false, it's of the devil. Ngayon kung nagmemensahe ang watchman, gaano man kaliit ang grupong nakikinig dito, naniniwala ako, mauunawaan nila. Sa ating time nangungusap ang watchman, hindi na in public. Hindi na siya nangungusap sa pangkalahatan. Bakit? Nakasara sila, mga kapatid.
Lahat nakasara. Sino ngayon ang nakabukas? Yung mga tumanggap doon sa unang mga pangunahing aral. Pag tinanggap mo ang pangunahing aral, expect the higher revelations. Ipinakita sa iyo ngayon ang letra. Ngayon, sa mga likod ng mga letra na yun, pag tinanggap mo yung letra, bubuksan ngayon yung mga nasa likod. Tinanggap mo ang isang regalo. Nakita mo yung pangalan mo nandun sa regalo. Naka-address sa'yo. So may karapatan ka ngayong tumanggap, may karapatan kang bumukas. Pag binaksan mo yung regalo, makikita mo yung buong laman. Lahat ng nandun sa laman ng regalo na yun. Sa'yo yun. Ngayon, kung hindi mo tatanggapin yung regalo, walang mapupunta kahit na isa man sa mga nandun sa loob na yun. If you seek the giver, you will get all the gift. Nandun sa kanya nakatago ang lahat. Magmula sa karunungan, magmula hanggang sa kaunawaan, hanggang sa lahat ng bagay. Sapagkat sinabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hindi niya sinabing, only food will be given unto you. Only clothes will be given unto you. Only some part of the scriptures understanding will be given unto you. But all. He is talking in spiritual and in natural. So everything, if you seek God. Ginagamit ng Diyos ang watchman upang maingatan ang kanyang mga tupa, ang kanyang mga pinili. Hindi niya ginamit ito para iligaw sila. Ang mensahero, kaya gumagamit ng propeta ang Diyos upang ibalik ang mga tao sa kanyang salita. Pag ang mga tao lumalayo sa salita, gumagamit ang Diyos ng mensahero, ng propeta, upang muli silang ibalik. Ang ginagawa ngayon ng watchman, upang ihanda, ingatan ang mga tupa na nandoon sa loob ng kawan. To make them prepare and be ready for the flight. At anytime pwedeng mangyari ito, mga kapatid. Ang pag-agaw, anytime pwedeng mangyari. Ngayon, kung anytime pwedeng mangyari ang pag-agaw, anytime din pwedeng mangyari ang pagsabog ng mundo. Sabi ng ating kapatid, ang lahat ng gases sa ilalim ng lupa, lahat ng mga pampasabog na ginagawa ng tao, missiles, bomb, everything, pwedeng sumabog ito anytime if this rapture takes place. Alam natin, merong 1 week na nakalaan para sa mga Hudyo. Pero, hindi natin kailangang hintayin mangyari yung 1 week bago tayo mag-prepare. Kailangan mag-prepare tayo hanggat hindi nangyayari yung 1 week na yun. If you see that 1 week covenant to the Jews, you are in danger. Make sure you can handle the beheading. Ngayon, mga kapatid, wala pang nangyayari doon. Ang ipinapakita ng Diyos sa atin, yung warning bago mangyari ang rapture. Ibig sabihin, He is preparing us for the rapture. He is giving us the warning not to be inside the 1 week, kundi para mapasama tayo sa pag-agaw. Anong purpose ni Isaiah? Para magbigay ng warning, para makailag sila sa galit ng Diyos. Hindi sila mapasama doon sa galit ng Diyos. Sa kaguluhan na mangyayari sa mundo, it's only the resurrection of Jesus Christ will take us out. Paano ngayon mag-take effect ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus? Sa atin, sa time natin, matagal nang nabuhay ang Panginoong Hesus. Resurrection will take place to us by the power of the salvation will take place to us by the power of the resurrection of Jesus Christ if we accept Him. Katulad ng pinagkaloob niyang pangyayari last Friday, kung saan ang 3 sagradong bagay ang kanyang pinagaganap sa atin, ang bautismo, ang komunyon, at ang foot washing. So, ang communion, ang message,
upang alalahanin ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagbabalik. So, hindi ito simpleng bagay na pagkain lang ng tinapay at pag-inom ng alak ng ubas. Ito ay napakasagradong bagay. So, ito ay isang napakahalagang bagay sa mga Kristiyano sapagkat dito mo makikita kung paano nilang inaalala ang muli niyang pagbabalik. Kaya lang, karamihan sa mga tao ngayon, ang ginagawa parang routine. Every first Sunday, if I'm not mistaken, sa mga Protestant, routine na nila. Ang problema, kahit sa time man lang tumama, wala pa rin tumama, mga kapatid. Hindi na tumama sa time, hindi pa tumama sa alak, hindi pa tumama sa tinapay. So, tignan ninyo kung gaanong kabulag ang nandun sa labas ng city. Gaanong kabulag ang walang watchman na ipinagkaloob ng Diyos. Hindi nila mahulaan ngayon kung ano ang sakdal na kalooban ng Diyos. Because there's nobody giving them the warning. There's nobody giving them the message of understanding. Nawa, huwag tayong matulad sa mga ganon. Kailangan nating pakinggan ang boses ng nasa tower, yung watchman. Now, it's not the audible voice that giving us the warning, but it's the Holy Spirit revealing to us if what's the danger coming. He is the one giving us the warning. Flee! Magsitakas kayo sapagkat merong pagkagalit na darating. Make ready, mga kapatid. Danger is approaching. Ngayon, nung nagbibigay ng warning ang Holy Ghost, He's not just giving a warning na tumakas kayo. Hindi siya nagbigay ng lumabas ka dyan. Hindi niya sinabing ganun lang. Nung pinalabas tayo, merong assurance. Flee from the danger. Make ready for the Lord coming. So pag pinalabas ka sa isang lugar, merong gagawin sa iyo ang Diyos. Hindi niya tayo pinalabas sa mga denominasyon para lang gumawa ng isang organisasyon din o ng isang gawain na walang patutunguhan. Pero nung nilabas tayo sa mga denominasyon, mga maling katuruan, tinipon tayo sa kanyang mga banal na salita upang ihanda sa nalalapit na pag-agaw. So hindi na gumagawa ang Diyos ng walang plano na basta ka lang palalabasin. Nung inilabas si Abraham sa kanyang mga kamag-anakan, masakit na bagay yun. Iwan mo lahat, mga magulang mo. Yung aalis ka nga lang, magpapaalam ka, pupunta sa isang lugar. Hindi mo yung sila lalayasan. Malulungkot ka na. Yung kay Abraham, pinaalis siya. Pinalayas siya doon sa kanyang mga kamag-anakan. Pero sumunod si Abraham. Alam ni Abraham, merong magandang plano ang Diyos sa kanya. Hindi pa man alam ni Abraham o nakikita ni Abraham yung gagawin ng Diyos, merong assurance. Merong assurance na ibibigay ng Diyos sa kanya yung isang napakagandang bagay. You have to get that assurance. Katulad ng kanta, Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, spring from above, purchase of blood, born in His Spirit, washed in His blood. Amen. So, we must have that assurance, mga kapatid. When you hear His voice, harden not your heart. Because the watchman is giving you a warning. And the watchman is giving you a direction going to salvation. Make ready. Katulad nung, alam ko na ikwento na ng isa nating mga kapatid yung tungkol sa isang tao na meron siyang natagpo ang kayamanan. Ngayon, yung tao na yun, meron siyang isang alagang aso. If I'm not mistaken, one of our brothers. Yung aso na yun, kaibigan niya. So, alam niyo ang aso pag kasama mo yan, he will protect you to anybody. Meron kaming aso noon na saan man ako pumunta, sasama yun, dalawa sila. Maging yung tatay ko, sasama rin sila.
Ang ugali ng mga tao, ay yung mga aso, mangunguna sila sa'yo. Dalawa sila, mangunguna silang parehas. Ngayon, kung meron silang hindi gusto doon sa harapan, malayo pa lang, alam mo na, tumatahol na sila. So, they are giving you warning that there is something unusual ahead. So, ang taong ito, meron siyang aso. So, dahil sa dami ng kanyang kayamanan, ang ginawa niya, ang problema dahil marami siyang kayamanan, merong nagmamanman na ngayon sa kanya na gustong kunin yung kayamanan. Ang kagandahan lang, meron siyang aso. Yung aso ngayon ang nagiging bantay niya, kaya hindi makalapit yung magnanakaw. Ngayon, nung gabi matutulog siya, siyempre magtatangka yung magnanakaw na lalapit. Paring tahol lang tahol yung aso. He's giving warning to his master. Kaya lang pagod dito, inaantok ang amo niya, yung may-ari. Pinagalitan ngayon yung aso, pinatigil. After a while, matutulog na ulit, tumahol na naman. Hanggang sa paulit-ulit na gano'n, hindi nakakatulog yung may-ari ng aso. Ang ginawa niya, dahil sa inis niya, pinatay niya ngayon yung aso. Yung walang kamalay-malay na aso, pinatay niya. It's because he is just giving warning to his master. Ngayon, pagkatulog niya, dahil wala nang maingay, nakuha lahat ang kanyang ari-arian. Pati ang kanyang buhay, kinuha sa kanya. So, see the danger. Nung tinanggal niya yung watchman niya, nung pinatay niya yung watchman niya, namatay din siya. Ang mga tao nung pinatay nila, ang watchman, paano nilang pinatay? Pinagkukontra ang salita ng Diyos. Ni-reject ang salita ng Diyos. Blinaspheme ang salita ng Diyos. Once you reject the Word of God, it's a total separation. It's death. So, napakahalaga na pakinggan ang boses ng watchman. Napakahalaga na pakinggan o marinig ang boses ng watchman. The voice of the Holy Spirit that warns the church day after day, as we see the approaching of the Lord, let's not ignore it and turning it away, but let's take heed to the warning that gives us. God has watchmen over His heritage, and we are the heritage of God. Praise God. Ngayon yung binabanggit natin kanina mga kapatid, yung qualification ng watchman. Nasa mataas na lugar, malinaw ang mata, malinaw ang pandinig, o matalas ang pandinig, mabilis, at hindi antukin, una sa lahat. Ang watchman hindi antukin. Pag ang watchman naging antukin, kahit na mataas pa ang pangunawa mo, mabilis ka pa, kahit na malinaw pa ang mata mo, pag naging antukin ang watchman, walang silbi. Kaya nga yung lagi nating sinasabi doon sa Job 1:6, sumasama yung diablo sa mga gawain, mga kapatid. Open ang sanlibutan. And He is a spirit. He can go everywhere. He is not present everywhere, but He can go to a place where He wants to be. At ngayon sa Job, sumasama siya. Ano kayang pakiramdam ng Diyos pag sinabi sa kanya ng diablo, yan ba ang watchman mo? Natutulog, di man niya ako nakitang lumapit sa kanya. Yan ba ang watchman mo? Dinadaya ko na, hindi pa niya alam. Yan ba ang watchman mo? Napakalinaw ng sinasabi mo, hindi niya nakikita? Ano kaya magiging karamdaman ng Diyos? Ano kaya magiging damdamin ng Diyos? Nung sinabi sa akin nung kahapon, bakit hindi mo inalam? Sabi sa akin doon sa ticket. Wala pang panunuya yung pagsasabi sa akin, mga kapatid, napahiya na ako. Dahil sa hindi ko kaalaman, bakit hindi mo man lang inalam kung paano ito? Kasi nagdepende ako, sabi ko. Dumepende ako dun sa tao.
So, paano pa yung Diyos kung gano'n ang isusumbat sa kanya ng dyablo? Yan ba ang watchman mo? Malinaw nga ang mata. Mabilis. Matalas ang pag-iisip. Mataas ang naunawaan. Kaya lang, nung lumapit ako, hindi niya ako nakita. Dahil naging antukin siya. So, ito ang isang napakahalagang bagay. It's not just a physical na antukin. This is also pertaining to spiritual, mga kapatid. Spiritual ito. Huwag tayong titingin lang sa mga physical. Kahit na nakaupo ka dyan, kahit nagising ka pa, kung yung pagiging spiritual mo naman ay tulog, wala din. Paano naging tulog ang spiritual? Mag-isip kayo ng mag-isip ng kung ano-ano habang nandito. Tignan ko lang kung may papasok sa inyo. Wala. Naging antukin kayo sa salita ng Diyos pag ganun nangyari. Huwag nawang mangyari sa atin, mga kapatid. We love everybody. Hanggat maaari, the prayer, walang maiiwan sa atin. But we don't know kung ano ang kaisipan ng bawat isa sa atin. But we are encouraging everybody na huwag nating naisin na maiwan tayo. Lagi nating isipin yung encouragement kanina. Pagsikapan natin na lagi tayong, yung sabi ng isang pastor, kung meron mang isang maliligtas dito, sabi niya, ako na yun. Anong confident meron yung pastor na yun? Kung meron mang 5 doon, kasama ako doon. Kailangan may confident ka. Kung bukas mangyayari yung rapture, mapapasama kaya ako? Pag ganun ang naging tanong, asan yung assurance mo? Asan yung confident mo? Hindi mo man lang may paglaban na niligtas ka ng Diyos? Hindi mo man lang may paglaban na kasama ka sa tinubos ng Diyos? Kaya yung mga duwag, mahirap din, mga kapatid. Kailangan ang watchman din naman ay sumusunod sa palatuntunan ng Diyos. Kaya lang, ang mga watchman ngayon, ang tao ngayon ang pumipili. Hindi ang Diyos ang pumili. So yung mga watchman na yon, meron naman sila ngayong limitasyon. At meron silang maraming kakulangan. Hindi nila natatanaw ngayon yung malayo. Hindi nila naririnig ngayon yung pananalita ng nasa harap nila. Hindi nila nakikita ang paparating na kapahamakan. Pero ang watchman ng Diyos, tandaan natin, kita niya from eternity to eternity. Paikot kita niya. Nauunawaan niya ang pangungusap ng Diyos. At nauunawaan niya kung paanong sumunod sa salita ng Diyos. At tandaan natin, sa Kanya nakasalalay ang ating kaligtasan. Pag hindi tayo nakinig sa watchman na ibinigay ng Diyos, there's a danger. Ang mga watchman ng mga tao pinag-aaralan ito sa mga Bible school. Ngayon, anong halaga ng pag-aaral mo sa Bible school kung yung spiritual hindi mo naman makukuha? Hindi tayo ililigtas ng Diyos sa pamagitan ng pinag-aralan sa mga eskwelahan o mga Bible school. Kung yun ang batayan ng Diyos, mga kapatid, hindi ako maliligtas. Marami sa atin dito ang hindi maliligtas kung yung pinag-aralan ang magiging batayan ng Diyos. Pero ang naging batayan ng Diyos, kung paano natin tinanggap ang Kanyang salita. Doon pa sa pasimula, bago lalangin ng Diyos ang sanlibutan, alam na niya kung sino ang matatanggap sa Kanya. Ngayon, ima-manifest natin. Ngayon, kung ligtas ang isang tao, magma-manifest ito sa isang katulad ng ligtas. Hindi ito katulad ng ibang tao na once you are saved, save ka na. Kahit na ano pang gawin mo. Hindi ganun ang Diyos. Nung sinabi ng Diyos na ililigtas ka niya, gaganapin mo yung pagiging ligtas dahil sa kaisipan niya, nakita niya, ginagawa mo yung pagiging ligtas. Kaya alam niyang sabihin, si Arvin, ligtas yan. Bakit? Alam niya. Doon pa lang sa kaisipan ng Diyos, nakita niyang maliligtas siya. At gaganapin niya yung mga pagiging ligtas. Okay, naranasan natin naging makasanlibutan. Pero doon tayo nagsimula, mga kapatid. Kung doon tayo nagsimula, huwag na nating babalikan.
Ang kaligtasan pataas, mga kapatid, hindi horizontal. Katulad ng iba, na horizontal ang paglakbay. Hindi. Pataas ang paglakbay ng agila. Hindi pa bulusok sa baba. Anong halaga ngayon ang pinag-aaralan ng mga watchman kung tinatanggi naman nila ang kapangyarihan ng salita? Pinag-aralan nila katulad ng isang kwento, yung Mark 16 na nabanggit ng isang nanay. Yung kanyang anak nag-aral ng Bible School. Dahil yung nanay may sakit, merong mga misyonaring dumating sa kanya, pinag-pray siya ng mga misyonary. At kinote sa kanya yung Mark 16. Kinote sa kanya yung Mark 16. Ang anak niya nag-aaral ng Bible School. So nung pinag-pray siya, gumaling. Gumaling yung nanay. Ngayon, kinento niya ngayon sa anak niya. Tuwan-tuwa siyang nagkukwento. Pero doon sa nag-aral ng Bible School, they're having the form of godliness but denying the power thereof. What's the use of being in the form of godliness if you don't have the power? Ano ang sabi niya? Ang sabi ng nanay, pinag-pray ako ng mga misyonaryo. At gumaling ako, sinabi nila yung Mark 16. But the preacher answered, he denies the word of God. Mark 16 is not an inspired. Hindi inspired yung message ng Mark 16, pero gumaling. Paano pa pag-inspired yun? Sino ngayon ang mas totoo ang tinanggap? Yung nanay o yung nag-aaral ng Bible School? Anong halaga ngayon ng pag-aaral ng Bible School kung wala namang pagtanggap doon sa salita ng Diyos? Sino ang mga nagpapako sa Panginoong Hesus? Sino ang naghanap ng mali sa Panginoong Hesus? Hindi ba yung mga nagsasabing mga ngaral? Mga Pariseo, mga Saduceo? Bakit nila hinahanapan ng mali? Dahil kontrang-kontra sa kanila. Sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang mga sariling interes, ang pangangaral ng Panginoong Hesus. Ganon din naman sa time na ito. Ipangaral mo na sa time natin, hindi na kailangan yung tithes. Ipangaral mo sa time natin na nasa biyaya tayo. Ipangaral mo sa time natin na ang tithes, hindi na ito nakapatungkol doon sa physical. Sapagkat ginanap na ito spiritual sa atin. Ginanap ito ng ating amang si Abraham. At sinabi niya, si Levi man ay nagbayad na ng kanyang ikasampung bahagi nung nandoon pa siya sa loins ni Abraham. At kung tayo ay mga binhi ni Abraham, kasama tayo na nandun sa loins pa ni Abraham nung nagbayad siya. And we are the spiritual seed of Abraham. So we are also paid with the tithes. And we are in the grace. Ni-require ng Diyos ang tithes doon sa mga Israel because of Levites. Ang Levites walang mana. Saan kukuha ng pagkain ng mga manan? Magsisilbi sa templo. Ang 12 tribes, yung 11 lang binigyan ng mana. So ito nakalaan doon sa 12 sa 11 sa Levites, doon sa mga magsisilbi sa templo. Hindi ito inilaan para sa pangkalahatan. Merong specific na pinagbibigyan dahil walang mana. Ngayon ang inutusan, mga Israel, mga kapatid, Israel ang inutusan. Walang pakialam ang Diyos sa time na ito sa mga hentil. Ang kausap niya mga Israel. Pumasok ang biyaya ng Diyos sa mga hentil nung tinanggihan siya ngayon ng Israel. Pero hindi na nag-require ang Diyos ng tithes. Mahirap kung meron kang personal interest sa tithes, mahirap mong tanggapin na hindi pwedeng i-apply ang tithes. But if you don't have personal interest, especially financial money, we are talking about money in terms of tithes. Sa time na ito, puro pera ang tithes. Sa time nila, mga pagkain, mga inani nila, mga anak ng mga alaga nila. Yun ang mga binibigay. At naniniwala ko, hindi monthly ang pagbibigay ng tithes. Yung isang baka, isang beses sa isang taon manganganak.
Paano kung magbibigay ng tithes ng isang baka, kung monthly ka magbibigay? Ubus na yung karne ng baka mo. Wala ka man lang natikman, tapos na yung buong isang taon. So, hindi means, hindi buwan-buwan, o hindi weekly, o hindi twice a month ang pagbibigay ng tithes. But those watchmen of this world that studies in Bible school, they are requiring weekly, monthly, twice a week. Ilang beses sumasahod yung tao. Tingnan niyo kung paano pinahirapan ng mga tao, ang mga taong mga dumadalo sa kanilang mga gawain. Pero anong sabi ng Acts? Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa loob o dahil kailangan. Oh, sorry, sa Corinthians yun. Ang sabi ng Acts, mga apostles, at hindi namin kayo binigyan ng mabigat na pasanin. Ang tithes, mga kapatid, pasanin ito. Meron lang mga pinagtibay na hindi na kailangan gawin. Huwag kainin yung dugo. So, ang tithes, this is of the Jew. But there is always a warning, which is a good message, constructive message to those who wants to obey tithes. Huwag kayong magkakamali. If you want to obey, huwag kayong magkakamali. But just a reminder, once you make mistakes, just one mistake, forget about everything that you give. It's useless. Nagkasala ka na eh. Sa akin, katulad ko, sa loob ng 32 years, hindi ako pumatay ng tao. Pagdating ng ika-33 years, pumatay ako ng tao. Anong magiging tatak ko sa mga kinabukasang mga araw? Mamamatay tao. Mula doon sa una hanggang doon sa kinalalagyan mo, mamamatay tao ka. Pag nabilanggo ka, ex-con ka. Nagkamali ka eh. Ganun ang batas. May tatak ka na. May parusa ka ng tinanggap. Pero kung nasa biyaya ka, mabubura yan. Matatakpan ng dugo. Ano ang makikita ng Diyos sa'yo? Hindi ikaw ang makikita niya. Sino ang sumisigaw? Hindi ikaw ang sumisigaw. Ang dugo ng Panginoong Hesus ang makikita at yun ang maririnig niyang nangungusap ngayon sa iyo sa pagitan ninyo ng Panginoong Hesus, ng Diyos. Siya ngayon ang nasa pagitan ninyo. Hindi mo kayang humarap ng sarili mo. Mamamatay tayo. Hindi natin kaya, makasalanan tayo. Pero nung tinakpan tayo ng dugo ng Panginoong Hesus, siya ang nakikita niya. At nalugod ang Diyos sa kanya. Kaya naging takip para sa atin. So, huwag tayong paiilalim sa batas, mga kapatid. Napakahirap. Ang warning ng watchman, come out of here, my people, who is applying the laws. Yung mga nasa denomination. In-apply nila ang mga batas. Pagpasok pa lang sa mga simbahan nila, meron silang mga malalaking mga semento. Nakasulat doon, 10 Commandments. Maganda, 10 Commandments. Magandang sundin. Hindi masama yun. Kaya lang, nami-misapply nila yung 10 Commandments. Nakita nila yung 10 Commandments sa time ni Moses. Hindi nila nakita ngayon yung biyaya na tumubos sila sa 10 Commandments na yun sa time ng Panginoong Hesus. Walang nakasunod sa lahat ng batas. Walang naging sakdal sa batas. Pero sa Panginoong Hesus, magiging sakdal ka. Magiging banal ka. So, ang mga pag-aaral sa mga Bible School, mga kapatid, nakikita natin kung bakit nabanggit ng mensahero, education is of the devil. It's not the education to learn how to read and write, but it's the education to teach you out of the Word of God para ilabas ka doon sa sakdal na kalooban ng Diyos sa kanyang mga banal na salita. Hindi yung education na para matuto kang magbasa. Kasi kung i-generalize natin ang education, paano tayong matututong magbasa? Paano tayong magsasaliksik? Paano tayong magsusulat? Paano sinulat nila Paul, nila Peter, ang mga apostol, ang mga banal na kasulatan, kung hindi sila matutong sumulat? But education is of the devil if you divert the Word of God to traditions, to creeds, to dogmas, doon mawawala. Nami-misuse.
If we misuse the education, it's of the devil. If you misuse the knife, instead of cutting tomato and you use it to kill people, the knife is of the devil. Ang watchman ng Diyos ay hindi ito inalalabas yung mga tupa palabas sa salita ng Diyos, kundi ibinabalik niya sila sa salita ng Diyos, sa isang aral at sa isang katuruan. Jesus Christ is the greatest watchman. And He is the watchman of God in His time para ibigyan ng warning ang mga tao. Nung nandito siya sa lupa, ang lagi niyang ipinangangaral, yung kanyang muling pagbabalik. Lagi niyang binibigay ng warning, yung kanyang pagbabalik. As it was in the days of Noah, so as the coming of the Son of Man. Kung paanong kapanahon ng Sodom at Gomorrah, ganon din ang pagbabalik ng anak ng tao. Puro warning sa kanyang second coming ang kanyang binibigay. And today, the message of the covenant stands at the door. Nung kung sinasabi niya noon na malapit na, sa time natin, malapit na malapit na. Malapit na malapit na. Kumbaga sa time ng Diyos, wala nang segundo o napakaliit na ng panahon. And we believe, if God willing, yung sinabi ng mensahero, Laodicea is the shortest church age. God willing, only few years. Bigyan natin ng halaga. Kung paano tayo naghanda, sabi ng ating kapatid, 2 weeks before, loobin ng Diyos magkaroon ng foot washing. Naghahanda tayo. Bagamat naghahanda tayo, the past months, naglilinis tayo. Pero pagdating nung binigay yung warning, lalo kang naghanda. Ngayon, dun sa foot washing, hindi na putol doon yung paghahanda, mga kapatid. Just one part of paghahanda. One part lang preparation yun. Pagkatapos ng foot washing, magpatuloy ka pa rin. Kung naghanda ka doon, itaas mo yung antas ng paghahanda. Kasi mas mataas ang antas ng paparating na pinaghahandaan. Pag-agaw ang pinaghahandaan natin, hindi simpleng foot washing. Hindi simpleng gawain. Pag-agaw. Body change ang inaasam natin. So, ang paghanda, paangat. Hindi stagnant ang sinabi ng Diyos. Paangat ang paghahanda. Paanong sa mga kapatid na nakarating dito ang kanilang mga may bahay, hindi nila nakasabayang pumunta rito? I-share kung anong karamdaman yung ine-expect mong paparating ang inyong sangbahayan, mga kapatid. Si Brother Boy, hinintayin niya dito ang kanyang sangbahayan for 16 years, if I'm not mistaken. Yung sa akin, maikling-maikli lang, mga kapatid, kumpara sa kanya. Pero yung paghahanda mo, nung na-desire mo na kukunin sila, nung nagkaroon ng chance na kukunin mo sila, yung paghahanda mo, mga kapatid, hindi mo alam kung paano gagawin mo. Yung excitement mo, kung minsan kahit nararamdaman mong pagod ka, parang hindi ka pagod pag naiisip mo yung pagdating nila. Parang gustong-gusto mo nang makarating yung araw na yun. 15th of August, parang gusto kong hatakin yung araw. Gaano pa kaya ang paghahangad ng mga mananampalataya sa pagdating ng Panginoong Hesus? Yung hinihintay ko, physical na pag-aasawahan. Natural na pag-aasawahan. Asawa ko siya sa laman. Ang mga anak ko sila. So excited ako. Pero may hangganan ang pagsasamahan dito. Pero kung yung hinihintay natin na spiritual, yung pag-agaw, hindi kaya mas kanais-nais yung bagay na yun? Hindi kaya mas dapat naisin natin o kamtin natin yung ganung bagay? Sapagkat papunta sa eternal ito, mga kapatid. Hindi ito papunta sa kung saan-saan lang.
So dapat ang asawang babae naghahanda, kung paano ang asawang lalaki naghahanda ng matitirhan ng asawang babae, nung sinabi niya, I go to prepare a place for you, sabi ng Panginoong Yesus, even the wife should prepare. Sabi ko sa aking sister wife, i-prepare mo ito, gawin mo ito, puntahan mo yung ganito, tapusin mo na yung mga papel mo, ihanda mo yung mga gamit nyo, ganyan-ganyan. Kung hindi niya kaya sinunod yung sinabi ko, makakarating kaya sila? Kahapon lang, kung hindi ko binigay yung confirmation, o kaya kahit binigay ko, kung hindi niya sinubmit yun, hindi yun ang binigay niyang confirmation sa ticket, makakarating kaya sila? Even I prepared the room, I prepared everything. Kama, mga kagamitan, sabi natin nakaready lahat. Nag-disobey siya doon sa isa, na hindi niya gagamitin yung confirmation number na binigay ko. Hindi sila makakarating, mga kapatid. Kahit gaano pa siya ka-excited, gaano pa ako ka-excited, hindi sila makakarating. Ganon din naman sa Panginoong Yesus, ibinigay niya ang kanyang buong palatuntunan. Search the scripture if you think you have eternal life. But if you did not search, paano ka makakasunod? Repent and be baptized, every one of you, for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. If you did not search, bakit sabi ng mga nakasharean ng ating kapatid, meron palang ganito? Pinangawakan nila Matthew 28:19, pero merong Acts 2:38 na hindi nila pinapansin. Kahit gaano sila kasincere sa Matthew 28:19, magiging walang silbi yun. Ang requirements lang Diyos, Acts 2:38, it's an incomplete if it's only Matthew 28:19. But if you got Acts 2:38, you've completed Matthew 28:19. Be ye holy, sabi ng Panginoong Yesus, for I am holy. Be ye therefore perfect as even your Father in heaven is perfect. So that's why He is requiring perfection and holiness. Hindi pwedeng kulang. That's right. Hindi pwedeng may tapyas-tapyas. Amen. Nung binuo yung pyramid, kumpleto. Siya na lang ang bababa. Ngayon kung hindi mo mailagay yung paanan ng pyramid, gawin mo lang simpleng triangle yung pyramid, one side, wala yung isang side. Hindi pwedeng maikap yung capstone, babagsak yun. Magiging wala sa balance yung pyramid. Bawasan mo ng isang kanto yung pyramid sa baba. Pag nilagay mo yung capstone, tutumba yun. Kailangang perfect ang church. Because He is perfect and He is holy. Amen. We have to get all the requirements. Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, siguro okay naman na itong pagsisinungaling na ito. Kahit ito lang, isa lang. White lies pa ang gagawin ko. But God is not requiring 99%. 99.9%, God's not requiring that. Right hand. He wants 100%. Perfect. Pag sinabi mong perfect, bilog, magkadugtong yung dulot-dulo. Wala kang makikitang dugtungan o gap sa isang bilog. Perfect circle. Ganun ang gusto ng Diyos sa church. Gusto niyang ibalik doon sa original. Bago maisanla. Gusto niyang ibalik doon. Inagaw lang ang sanlibutan sa kanya nung nadaya si Eva. Kung binabalik tayo ng Diyos doon. Hindi tayo pwedeng gawing i-body change ng Diyos hanggat hindi tayo nagkakaroon ng sarili nating pagsisikap. Be not conform. Don't conform in this world. It's not that because I'm here, I'm not subject for correction. I am also, mga kapatid. Bibig ko lang ang ginagamit ng Diyos. Kasama ako. If we are part of the body, every one of us is subject for corrections. Meron akong mga kahinaan. Meron akong kailangang mga pagtagumpayan. Pero alam ng Diyos kung paano pinaglalabanan. Alam ng Diyos kung paano pinagsisikapan. Nanawa mapagtagumpayan ang mga ganong bagay. Huwag nating hayaang mapanatili. At pag nakita ng Diyos, ang Diyos ang tutulong, gagawa ng paraan. Praise God.
Pag nangangaral ang mga tao dito sa likod ng pulpito, ang mga nakikinig naman, parang okay lang, wala lang. Pag sinabing may danger na paparating, okay, may danger. May sinabing paggunaw. Alam niyo yung sinasabi nga ng iglesia ni Manalo? Sabi nila, may paggunaw daw na darating. Naririnig-rinig ko. Sabi ko maganda kung naalam nila yon. Ang problema, alam nilang may paggunaw, pero yung gawa nila, hindi para takasan yung paggunaw, kundi para samahan yung paggunaw na sinasabi nila. Dahil ang kanilang mga gawa, marurumi din. Wala kang makitang ebidensya na patakas sila doon sa paggunaw na sinasabi nila. So anong silbi nun? Wala. You just heard the message of the watchman, but you did not obey. You did not understand. Narinig mo lang, wala kang naunawaan. Nakita mo, wala kang naintindihan. Buti pa yung mga animal, mga kapatid. Mga hayop. Sorry for the word. Mga hayop. Yung instinct ng hayop, nandun pa rin. Bumagsak man ang sanlibutan, hindi nawala sa kanila yung instinct. Mas nauuna pa nga silang nag-groan kaysa tao. Anong sabi sa Hebrew? Nag-groan yung nature. Yung tao kaya, nag-groan din kaya? Yung whole creation, nag-groan. Pero yung tao, na image and likeness ng Diyos, ayaw mag-groan. In-enjoy yung sanlibutan. But I believe, the part of the true church of God is not enjoying the world. Meron silang inaasam, meron silang nakikita. Yung mga hayop, yung instinct nila, nandun na pag may danger na paparating, alam nila. So, anong ginagawa ng hayop? Bago pa mangyari yung kalamidad sa lugar na yon, kung hindi lang nakatali yung hayop, makakatakas yan. Magmamigrate na yan. Lahat ng namatay na hayop nung bumaha doon sa amin, lahat nakatali. Anong ginawa ng mga may-ari doon sa mga hayop nila nung paparating yung baha? Pinagpuputol yung mga tali. Mas alam pa, ang sinundan nila pagtakbo mga kapatid, yung takbo ng mga hayop. Alam nila kung saan papunta, yung makakaiwas sila doon sa bahang paparating. Mas sinusundan nila yung mga yun. Pero yung mga nakatali, wala na. Wala nang pag-asa. So yung hayop, alam niya kung saan siya iiwas. Yung nangyari sa India, sabi ng ating kapatid, may isang wall doon, sabi niya. Yung wall na yun, yun ang hapunan ng mga hayop. Mga ibon, mga hayop nandun, sa tabi ng wall na yun. Pero nagtaka sila, nung dumating yung tsunami, kahit na isang hayop walang namatay. Ang nanotice nila, sabi nila, nung tapos na yung pangyayari, nanotice nila, bago yung dumating yung tsunami, yung mga hayop nagtatakbuhan, papaalis doon sa lugar na yun. May instinct sila doon sa danger na paparating. Sinong nagbigay ng instinct na yun? Ang Diyos. Hindi nawala yung instinct na binigay ng Diyos. Sa tao, meron yung instinct na yun. Kaya lang ayaw gamitin ng tao. Sino magsasabi ngayon na walang danger na paparating sa atin? Yung mga Trinitarians, alam nila may danger na paparating. But did they follow their instinct para takasan yung danger? Hindi. Anong sinunod nila? Yung turo ng tao. Mas sinunod nila. Mas maganda pa yung instinct ng tao. Ayaw lang nilang gamitin. Hindi nawala. Ayaw nilang gamitin. Kung hindi nawala yon, dapat wala silang pangangaral na mayroong danger na paparating sa sanlibutan. Pero alam nila may danger na paparating. Ayaw lang nilang sundin. Ayaw lang nilang takasan. Ang gusto nila, yung paraan ng tao. Yung mga creeds ng tao. Traditions ng tao. Doon sila sumusunod. So what's the use of tradition? Kung pupunta ka naman sa kapahamakan. Yung mga puno, yung apple tree na laging ini-example ng ating kapatid. Yung dagta, kung paano bumaba doon sa ugat.
Pag hindi siya bababa sa ugat, mapipris yung apple tree. Mamamatay siya. Pero bago dumating yung winter, bababa yung ugat, magtatago sa ilalim ng lupa para hindi siya mamatay. Pagkalipas ng winter, aakyat ulit siya para sumibol sa spring. Tayo rin naman, aalis tayo pagdating ng danger na ito. At pagdating na after ng 1 week, pagdating ng millennium, muli tayong babalik kasama ang ating Panginoong Hesus. Yung law of nature, tumitipo sa mga pagkilos ng Diyos. Praise God. Now the church will get warnings. Hindi lang isang warning ang tatanggap natin. Maraming mga warnings. Kaya lang, paano kaya natin tinatanggap ang mga warnings na ito? As in the days of Sodom, so shall be the coming of the Son of Man. Ngayon, tingnan niyo, nung niyayan ni Lot ang kanyang mga manugang para tumakas, si Lot, hindi man niya lubos na naunawaan. Hindi man niya lubos mapaniwalaan, maari. Kasi, tingnan natin yung reaction ni Lot, hindi ganun ka madali. Pero gusto niyang sumunod doon sa mga watchman na ipinadala ng Diyos sa kanya. So, nung niyaya niya, yung mga manugang niya, maaring pinagtatawanan siya. Maaring, ano ba naman ang sinasabi mo? Hindi naman ka panipaniwala. Paano uulan ng apoy at asupre? Langit yan. Maaring isipin nilang ganun. Imposible, mga kapatid. Ang tubig nang gagaling sa taas. Paano lalabas ang apoy at asupre dyan? Maaring ganun ang mga pangangatwiran. Sabihin nyo sa science, maaring hindi ma-prove ng science na may lalabas na apoy at asupre. Kung nung time ni Noah, hindi nila ma-prove na may ulan na darating, paano pa kaya yung apoy at asupre? So, unusual yung paanyaya ni Lot na kailangang sumama sila. Maring tinutuya-tuya siya. Pero yun ang tama. Nakatakas si Lot doon sa danger. Dahil sumunod siya doon sa watchman na pinadala ng Diyos. Ang ugali kasi ng mga tao, katulad sa isang mule. Yung mule, ito ay kombinasyon ng babaeng kabayo at saka lalaking donkey. So, hybrid siya. Hindi siya thoroughbred na sinasabi. Pag sinabing thoroughbred, purong-puro. Walang halo. So, ang ugali daw ng mule, pag binamanduhan mo, hindi katulad ng mga ibang hayop na susunod. Ang ugali daw niya, titingin lang sa'yo ganun, tapos yung tenga niya, yung nakaharap sa'yo. Pakikinggan ka niya, pero hindi gumagalaw. Hindi sumusunod. Wala siyang naiintindihan sa sinasabi mo. Pero yung thoroughbred, mga kapatid, na kabayo, nasubukan ko rin, at maaari, sasabihin ko proven. Madaling turuan ang thoroughbred. Pwede mo siyang papuntahin sa kulungan niya, bibitawan mo sa isang lugar, papuntahin mo sa kulungan niya. Pwede mo siyang palakpakan, tawagin, pupunta siya sa'yo. Pwede mo siyang paswitan, pupunta siya sa'yo. Pwede mo siyang kausapin, hanggang, hindi naman minsanan, mga kapatid, na katulad ng isang tao. Pero madaling turuan, pag sinabing thoroughbred. Kasi naging ano namin sa farm dati, mga karamihan sa mga hawak namin dun, thoroughbred. Puro yun, purong breed yun, walang halo. Pero pagdating sa mule, sabi ng ating kapatid, stubborn daw. Tamad. Walang alam. Walang naintindihan. Karamihan sa mga taong katulad sa isang mule. Ang mga nagsasabing manggagawa, katulad sila sa isang mule. Sabi ng Diyos, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tama. Pagdating sa tamang pagkaunawa, nung narinig nila Peter yon, dumating ngayon yung pagkaunawa sa kanila.
Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yung utos sa kanila, naintindihan ni Peter, naintindihan ng mga alagad. So, ginanap nila ngayon ito. Ang problema sa mga mule, nung binigay yung utos, Matthew 28:19, hindi nila naintindihan. Anong ginawa? Ginaya lang. Kinopy-paste. Anong nangyari sa copy-paste? Bagsak. Naging mali. Mali ang pagganap. Hindi na intindihan ng mule kung ano ang sinasabi ng watchman. Hindi na intindihan ng mule kung ano yung inuutos niyang gawin niya. Ang gusto lang niya, kumain. Kung saan niya gustong pumunta, yun lang. Kung ano yung gusto niyang gawin, yun lang ang gagawin niya. Pero ang thoroughbred, susunod siya doon sa nag-aalaga sa kanya. Kahit gutom yan, pag pinadaan mo siya sa pagkain, huwag mong pakain, hindi kakain, magmamadaling kakain. Kahit may mga kabayo sa pagitan niya, pag pinapunta mo diyan sa kulungan, pupunta yan. Madaling pasundin. Ang Kristiyano, ganun mga kapatid. Hindi mahirap turuan ang Kristiyano. Bakit? Nakadepende siya sa Diyos. Ang kaisipan ni Kristo nandun sa kanila. Ang iglesia ng Diyos dumedepende sa Panginoong Hesus. Kung ano ang sinasabi ng watchman, kung ano ang sinasabi ng banal na espiritu, yun ang kanilang ginagawa. Yun ang kanilang sinusunod. Ang kapahayagan hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Hindi sila katulad ng isang mule. Hindi sila hybrid. Sila ay purong binhin ng Diyos. Nandun sa kanila. Ngayon, bakit purong binhi? Paano natin sasabihin purong binhi? Dahil nagkakaroon ng panganganak, mga kapatid. Ang mule hindi pwedeng manganak, pero ang thoroughbred manganganak. Ang iglesia ng Diyos manganganak yan. Manganganak ng salita ng Diyos. The seed is the word of God. At yan ilalabas sa mga mananampalataya. Yan ang panganganak ng salita ng Diyos. Hindi literal na manganganak ng kung ano dyan. Pero ang panganganak sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kung tayo ay pinakasalan, spiritual, there is an invisible union. Meron din pag-aasawahan, invisible union, at meron din pagbubuntis, at meron din panganganak. At yun ang hinahanap ng Diyos. Hindi niya hinahanap yung ibibigay mo, kundi ang hinahanap ng Diyos ngayon, yung ilalabas mo. Kung ano yung maglalabas sa'yo, yun ang hinahanap ng Diyos. Pinalalabas niyang Diyos yung tunay na Kristiyano. Ang mga gawang aking ginawa ay inyo ring gagawin at higit pang mga dakilang gawa, sabi niya. Sa atin bang sarili yun? Hindi. Sa Diyos yun. Yun ang gustong palabasin ng Diyos ngayon sa mga mananampalataya. Pinalalabas niya yung kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa Kanya ng Ama. Hindi kapangyarihan ito ng basta iglesia lang. Kundi ito yung kapangyarihan ng Diyos. Pero ito yung gusto niyang makita. Ito ang gusto niyang maging ebidensya. Kaya sabi niya, kailan may ipapadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? Sabi ng mensahero, hanggat wala siyang nakikitang nagaganap. The works that I do, ye shall do also. Bakit niya hinihintay yun? Yun ang evidence ng full manifestation ng salita ng Diyos. May ire-restore yung kinain ng palmer worm, cankerworm, locust, caterpillar. Ire-restore niya yung tree. Pag na-restore yun, lalabas yung bunga, mga kapatid. Kailangan makita niya yung bunga. Hindi magbubunga yung isang puno nang walang dahon. Hindi magbubunga na walang ugat, walang kulang-kulang. Kumpleto ang puno pag ito ay namunga. Ang trigo, hindi mo pa pwedeng sabihing trigo kung wala pa yung butil ng trigo doon. Dinadaanan lang ng trigo yung mga dahon, mga stalk niya. Hanggat hindi pa lumalabas, hindi pa trigo yan. Pero pag lumabas na, nabuo na yung butil ng trigo at tumigas na, yan ang trigo. Yung itinanim ng Diyos, hinahanap niya ngayon sa atin. Hindi niya hinihintay yung dahon lang. Gusto niya makita yung bunga. Requirements ng Diyos yun. Hindi requirements ng Diyos yun para magpakitang gilas ang tao. Ikaluluwalhati kasi ng Diyos ang mga ganong bagay. Anong panalangin ng Panginoong Hesus nung binuhay niya si Lazaro? Hindi mo gagawin ito,
Idinadalain ko na gawin mo ito para makita nila na ikaw ang Diyos na nagsugo sa akin. Para sa mga tao, yung mga ginagawa niyang himala, hindi sa kanyang sariling interes o sariling pagmamataas, mga kapatid. Ganon ang iglesia na hinahanap ng Diyos. Gusto niyang makita ngayon yung ebidensya. If this is the closing time, kailangan mag-manifest yung mga ganong bagay. Hindi magiging unpowerful ang church. Sabi niya, it will be a very powerful church. Kung dito niya ibubuhos yung former rain at saka latter rain, yung former rain, mga kapatid, napakataas ang kanilang kapangyarihan. Anino lang ni Peter nakakapagpagaling. Ngayon yung former rain at latter rain magtatakpo sa time natin. Tapos hindi magaganap yung mga ganong bagay. Nagbabago ba ang Diyos? He is the God in the Old Testament, worshipped by Moses, Noah, Abraham, Elijah, Eliseo, and He is the God worshipped by the apostles, manifest in the Lord Jesus Christ. And He is the same God manifesting in our time. And He is not a changing God. Hindi siya nagbabago. Yung kapangyarihan niya, yung attributes niya nandun, mga kapatid. Gusto niya makita yung ebidensya ngayon. Bakit gusto mabuhay ng mga tao sa mga Old Testament saints sa time natin? Dito mangyayari yung pinakamataas na pagbuhos ng kapangyarihan ng Diyos. Paano kung magkakaroon ng rapturing faith kung yung simpleng karamdaman hindi mo mapaalis? Paano kung magkakaroon ng body change kung yung simpleng mga karamdaman hindi mo mapaalis? Asan yung perfect faith? If you have the perfect faith, kaya mong paalisin ang anumang karamdaman. You can resist the devil. And if you have that perfect faith, you have that rapturing faith. There is an assurance that you will have the body change. Maaring iniisip ng tao, parang kung titingnan natin, mga kapatid, yung sa makasanlibotang pananalita, parang mayabang. Pero hindi kayabangan ang itinataas ginagawa natin dito. This is just an encouragement na magsikap ang bawat isa para maganap yung mga ganitong bagay. Hindi pag nangyari ito sa buhay ng isang kapatid, hindi para maligtas yung kanyang kapitbahay. Para sa kanyang kaligtasan ito. Hindi para sa kaligtasan ng kung sinong tao. Pag nangyari sa iyo yung mga ganitong bagay, look up, your redemption is near. Rejoice. Kumikilos sa iyo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Hindi para ipagmataas mo na kayang-kaya kung paalisin ang anumang karamdaman. Hindi katulad ng mga 72 disciples, 70. Na Panginoon, ang mga demonyo man ay nagsilaya sa amin. Nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Nakita ko si Satanas nahuhulog na katulad ng isang lintik. That's not the attitude of a true Christian. If something happens like that, he will praise God. Kung meron mga lumayas na demonyo, mga karamdaman, naniniwala ako para sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, mga kapatid, hanggat ang biyaya ay bukas, salamat sa Diyos sa mga kasama natin dito. Wala akong nakikitang katulad sa isang mule. Nakikita ko mga thoroughbred. At nawa sa mga mararatnan ng mga recordings, mga messages, encourage yourself to become a thoroughbred, a true Christian, not to become a mule. Search the scripture on how to become a true Christian. Not to be a member of a certain organization or a church of somebody, but to be a follower of Jesus Christ. We are not encouraging you to join this group, but we are encouraging you to join the body of the Lord Jesus Christ. If you see a group, praise God.
Maki-join kayo kung saan sila naka-join. Magiging member kayo. Praise God. Wala kaming itinataas na tao, mga kapatid. Kung sino man ang maaaring makapakinig, ito ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Para sa kaligtasan ng bawat isa. Ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan ng mga tao. For whosoever believeth in Him. Yun lang ang requirements ng Diyos. For whosoever believeth. Kung hindi matanggap ng tao, wala tayong magagawa. But at least we have the encouragement. Now, if you are telling that you are a true born-again Christians, show yourself. Ipakita natin ang ating buhay na tayo nga ito na Kristiyano. Huwag nating banggitin sa bibig. Hatulan nyo yung mga taong nagsasabing Kristiyano sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung sila nga ba ito na Kristiyano. Makikita nyo sa buhay. And I encourage everyone na mag-ingat din, mga kapatid. Hindi porket sabihin natin tama yung aral, tama yung bautismo, tama yung mga kapahayagan, kung hiwalay naman ang buhay, it's useless. Dapat ang buhay ay kaagapay ng pananampalataya. Amen. Sapagkat ito ang hinahanap din ng Diyos. The time is at hand. The warning is like Sodom and Gomorrah. Time ni Noah. Anong ginagawa ng mga tao? Nagsasaya. Nag-aasawahan. Kumakain, umiinom. They are lovers of pleasure more than the lovers of God. So be careful, mga kapatid. Every signs, every warning is given to us. Make sure we are not part of those lovers of pleasure. Hindi natin kaya sa ating sarili lang. Hingin natin yung kalakasan sa Diyos. That's right. Hingin natin yung kaunawaan sa Diyos. Hindi ito maipapaunawa ng tao, pero kayang gawin ng Diyos. Amen. Tingnan niyo kung paano pangungusap ni Isaiah, very unusual. Ang gabi papaalis, ang umaga paparating, at maging ang gabi, sabi niya. Nasa tamang kaisipan kaya si Isaiah nung sabi niya yun? Yeah. Amen. Amen. Nasa tama siyang kaisipan. Amen. Ang kaisipan ng Diyos nasa kay Isaiah. Tama, eksakto ang sinasabi ni Isaiah. Sabi ng ating mensahero, ang pinakamadilim na parte ng gabi, yung madaling araw. Narinig niyo yung exhortation kanina, yung lalabas yung morning star? Pag lumabas yung morning star, sabi niya, papalapit na yung liwanag. Ngayon, yung morning star na yun ang nagiging gabay nila sa umaga, sa madaling araw. Pagsapit ng gabi, ang susunod dyan umaga. Magra-rise yung sun. It's the rising of the sun. S-U-N. At this time, we are waiting for the rising of the sun. S-O-N. The Lord Jesus Christ. And the morning star is up there, shining. Giving guidance to the sailors. Sabi ng ating kapatid, pag madaling araw, yun ang guide nila. Yung morning star. Yun na lang ang maliwanag. Pero pag nag-rise yung sun, mga kapatid, mawawala yung liwanag ng morning star. The morning star, sabi ng ating kapatid, it's the church. Reflecting the light of the sun. In this dark age. Paparating ang liwanag. Wala na tayo doon sa magdidilim. Magliliwanag na. Ang inaabangan natin magliliwanag na. So nag-arise yung morning star. The church, it's not the group, it's not the person, but it's the Holy Ghost working in the church. It's the sun, it's the light of the Holy Ghost. Where does the light of the Holy Ghost come from? From the sun. Where is the light of that morning star come from? From the light of the sun. S-O-N. Nire-reflect ng morning star yung light ng sun sa pagliliwanag ng araw.
Hindi na doon sa hating gabi, magdagabi, kundi magliliwanag na. Wala na yung buwan, mawawala na yung buwan. Pero yung morning star nandun. Yun ang nagsisimbolize ngayon, yun ang nagre-reflect ngayon doon sa liwanag ng paparating na araw. Ang church ngayon ay nandun. Nire-reflect ang liwanag ng paparating na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So if we are reflecting the light of the begotten Son, we should do the works that He do. And that's His requirements. Ulitin ko mga kapatid. That's His requirements. Kailangan ma-manifest yung power. Amen. Kung sinasabi natin nandito yung power ng Diyos, yung morning star nagmamanifest sa atin, the Holy Ghost is manifesting to the church. And if we are claiming that we are the Enmorphe of God, let the works of God manifest in our lives. Begin to ourselves. That's right. Amen. Praise God. Alam niyo mga kapatid, yung encouragement ng ating mga kapatid na mga nakaranas ng mga unusual na mga pagkilos ng Diyos. Kung paano yung sinasabi ni Brother Moon, magmula sa AC hanggang doon sa pang-massage niya, hanggang doon sa signboard, sinong magbibigay sa atin ng AC, Brad? Isipin nyo sa inyong karnal na kaisipan, sino mamimigay ng AC sa mga ganitong lahi? Sino mabibigay ng signboard? Magpapaayos ng upuan? Wala. Pero hindi naging imposible kay Elijah na bigyan siya ng pagkain gamit yung wak. At nandito pa tayo mga kapatid. Bakit kaya napakilos ng Diyos yung wak? Nautusan niya yung wak na dalhin kay Elijah yon. Anong meron kaya si Elijah? Bakit niya ginawa yon? Pwede namang hayaan na ng Diyos si Elijah. Malakas ka naman, Elijah. Ba't di ka na lang maghanap? Ba't di ka na lang magtirador ng mag-ibon dyan? Bakit kailangan pa kitang padalhan? May tubig naman dyan. Anong meron si Elijah? Ba't niya napakilos yung Diyos ng ganun? Yung pagsunod ni Elijah at yung paninindigan niya. Tingnan niyo ang tapang niya. Anong confident meron siya nung nakipagtunggal siya, nag-showdown siya doon sa Mount Carmel. Nakikita ng Diyos yun kay Elijah. Ang tao may kahinaan, pero mas nakita ng Diyos yung kalakasan ni Elijah sa spiritual. Piruin mo, gaano ka-importante padadalhan ka ng Diyos ng pagkain? Gaano ka-special sa Diyos? Bago pa man yung pangangailangan mo, ibinibigay na ng Diyos. Siguro, on time pa yung uwak na dumarating kay Elijah. Hindi delayed hindi alas 3 ng hapon. Kung ang tanghalian, alas 12, siguro, on time yun. Kung hapunan, hindi dadalhin yung pagkain, ating gabi na. It's on time. It's perfect. Anong meron kay Elijah? Gusto niyang ipakita yung kapangyarihan ng Diyos para maniwala ang buong Israel. Hindi niya gustong ipakita ng Diyos para magmayabang siya. Katulad ng mga nakashowdown niya, ng mga propeta ni Baal. Ang purpose ni Elijah, kaya niya gustong pakilusin yung Diyos, kaya niya gustong ilabas yung kapangyarihan ng Diyos para maniwala ang mga Israel. Kung meron tayong mga kamag-anakan o part ng sambahayan na hindi naniniwala, pag nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, maaari silang tawagin ng Diyos sa ganong pamamaraan. Ihayag natin yung kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong mahihiya. Anong nangyari nung nangyari yung ginawa ni Elijah? Nung napababa niya ng apoy galing sa Diyos, galing sa langit. Muli siyang nanalangin. Buksan mo yung magpaulan ka. Sinunod ulit ng Diyos. Anong nangyari doon sa mga tao nung nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos? Naniwala sila. Pag nakita ng mga kamag-anakan natin, maari o mga kasama natin sa bahay, mga trabaho, ang pagkilos ng Diyos sa atin, maluluwalhati ang Diyos, mga kapatid. Bakit merong first pull? Yun ang kahinaan ng tao.
pag nakita nila yung first pool, maaari silang makalampas sa second pool at makarating sa third pool. Kaya lang, kung wala sila kahit na isang pool, yung first pool pa lang, wala silang makita, paano silang maniniwala doon sa third pool? Paano silang maniniwala doon sa second pool? Kailangan may makita. Kasi kung hindi na kailangan yun, hindi na gagawin ng Panginoong Jesus yun. Hindi na tayo i-encourage na gawin yung mga bagay na yun. It's all for the glory of God. So let the light of that morning star reflect in us. Hayaan natin na magliwanag yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Huwag nating itatago. Marami. Kung yung mga nasa sanlibutan, mas naghahangad sila ng mga ganong kapangyarihan. Yung speaking in tongues. Gift yan, mga kapatid. Hangad na hangad nila yan. Pero yung maaring tumanggap ng gift na hindi na kailangang paghirapan, ayaw gawin. Sila nga hindi nila natanggap yung tamang bautismo, hinahangad nila yung magkaroon ng gift ng Holy Ghost. Yung mga tumanggap ng tamang bautismo na merong gift na ganun, ayaw gamitin, itinatago, nilalagay yung ilawan doon sa ilalim ng mga kung anong gamit para hindi maliwanagan yung sangbahayan. Ilabas natin, mga kapatid. Ilabas natin. If you experience an unusual work of God, you will praise God. You will glorify God. Tingnan ninyo. In 3 hours, paalis ang eroplano. Walang booking, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero nalwalhati ang Diyos. Napuri ko siya doon sa ginawa niyang yun. Sabi nung nasa agency, let's wait for 7 minutes. Mga kapatid, 3 minutes, dumating yung confirmation. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Text ko agad kay sister. Iniisip ko habang buhay nandun ako sa bukid. Hindi ko iniisip na merong kapatid na manggagaling pa sa malayong bansa, hindi man sa Pilipinas nang galing, ginamit ng Diyos. Sino mag-aakala na kapatid na yun, makakarating dito para yun ang gamitin para mailabas tayo? Sino ang mag-aakala na ang isang gumagawa ng mga panghimpapawid ng mga makina, yun ang gagamitin ng Diyos na mga mangungusap sa atin, mga ngaral sa atin? Sino ang mag-aakala sa mga ganung bagay? Bakit hindi ang ginamit ng Diyos yung nag-aral ng pagka sa mga Bible school, sa mga theology? Bakit yung mekaniko ang ginamit? May theology subject ba sa pag-aayos ng mekaniko? Sa mga sundalo, may theology subject ba? Wala. Pero yun ang ginagamit ng Diyos. Bakit nagagamit sila ng Diyos? Nagpapaubaya sila sa Diyos, mga kapatid. Nakakakilos ang Diyos sa kanila. Sa atin din naman, pwedeng kumilos ang Diyos. Kahit sino sa atin. Hindi naman ibig sabihin na baliwalain nyo na yung pinag-aralan nyo, o sige, mag-mekaniko na lang muna ako. Baka magpayag yung Diyos. Mag-driver, mag-gardener, mag-carpintero, mag-construction na lang muna ako. Balik ako sa pag-aaral ng grade 1 hanggang grade 6 lang ako para magamit ako ng Diyos. Hindi ganun ng Diyos. Mataas o mababa ang pinag-aralan. Pag meron ka pa kumbabaan sa puso, gagamitin ka ng Diyos. At meron kang pagsunod sa puso sa Diyos, maaari kang gamitin. Kahit ano pa ang maging katayuan mo sa buhay. Tandaan natin, ang Diyos tumitingin sa puso. Kung paano niyang hinalal si David na maging hari, ganon din niya hinahalal ang bawat isa sa atin na maging bahagi ng kanyang iglesia sa puso. Yung pagtanggap natin sa dugo ng Panginoong Hesus, isa puso natin. Para ang Diyos matuwa sa atin.
marami pang gagawin ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kung bukas man ang magra-rapture sa mga darating na oras, sa isang oras maraming magagawa ang Diyos if we fully surrender to God. Let's start, mga kapatid. If we missed, let's start. If we have started, continue. Don't stop. Magpatuloy tayo. Huwag tayong titigil. Kung nagkamali man tayo, gayahin natin si Peter. Mabilis bumalik si Peter. At yung pagsisisi ni Peter, tinanggap ng Diyos. Nakita ng Diyos yung katapatan ni Peter. Parang natakot si Peter. Nagkamali siya. Pero yung Diyos, nakita niya yung puso niya, tapat si Peter. Hanggat bukas ang biyaya, samantalahin natin, mga kapatid. Hindi pa tapos ang pagtawag ng Diyos sa iglesia. So, praise God. Ang Diyos ang patuloy nawang gumabay sa bawat isa sa atin. At ang mga narinig nating mensahe, sa puso natin, kung nakikita natin na ang mabuting bagay, sabi nga ng ating mensahero, hindi ba natin pwedeng gayahin? Hindi ba natin pwedeng gawin? At una sa Diyos, humihingi ako ng, kung meron man ako mga nagawang, nabanggit na mga hindi nakalugod sa Kanya, humihingi ako ng paumanhin sa Diyos at kapatawaran. At sa inyo, mga kapatid, nawa huwag maging personal ang pagdinig sa mga mensaheng ganito, kundi maging spiritual. Nawa tayong lahat na isipin natin lagi, hindi dumatayo ang isang kapatid dito para sirain o panghinaan ang ibang kapatid, kundi para i-encourage. At kung meron man akong nasaktan sa mga pananalita, patawarin niyo ako, mga kapatid. I am subject for correction. Tell me if I'm wrong. I will love you as a brother. I will accept the correction as a brother. Praise God. At ang Diyos nawa ang mag-ingat at magpala sa ating lahat. At kung paano ang mensahe niya, ina-encourage tayo na i-manifest ang kanyang kapangyarihan. I-manifest natin ang banal na espiritong nasa sa atin. Nawa, hayaan natin na ang Diyos ang magpakilos sa mga bagay na ito. Hingin natin yung secret kung paano mapakilos yung mga ganitong bagay. Hingin natin yung mga kaunawaan upang sa ganun ay huwag tayong magkamali, upang sa ganun ay lalong maluwalhati ang Diyos, mga kapatid. It's all for the glory of God. So, sa pagtatapos, mga kapatid, humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. At ang mag-closing prayer ay si Pastor. So, let's pray. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ama naming Diyos, maraming salamat sa mga nagdaang oras, O Ama. Thank you po, Lord God, sa mabiyayang mga mensahe na pinagkaloob mo sa amin. Tunay, O Lord God, na wala kaming magagawa kung sa aming mga sarili lamang, O Panginoong Diyos. Ang hangat po ng iyong iglesia, O Ama, ay hindi para magmataas, kundi upang maluwalhati ka, O Lord God, at upang mapasama sa kasakdalan, O Lord God, sa pag-agaw na nalalapit, O Ama. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, O Lord God, na makasunod sa iyong mga banal na salita, upang maunawaan namin, O Ama, ang mga pangungusap mo sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, O Lord God, ang watchman na ginagamit mo, O Ama. Lord God, tulungan mo po kami. Wala po kaming alam maliban na ikaw ang magpahayag, O Lord God. Bigyan mo, paratilin mo sa amin ang mapagpakumbabang puso, O Ama, ang pusong laman. At kung ano man ang mga karumihan sa amin, Panginoong Diyos, ay alisin mo at wag nawang ingatan mo ang bawat isa sa amin na makapag-ingat, O Lord God, sa mga maruruming bagay na hindi nakakalugod sa iyo. Sa aming muling paglabas sa sanlibutan ito, O Lord God, tulungan mo kami. Ingatan mo ang bawat isa sa amin. Tinatagubilin po namin sa iyo, O Ama, ang mga nalalabing oras ng iyong gawain. Sorry, Lord, kung meron po akong mga nabanggit na hindi nakalugod sa iyo. Kaya mong burahin sa aming isipan, O Lord God, upang sa ganon, ang iyong mga sakdal na kalooban lamang ang mapanatili dito, nang hindi namin na mapagbulayan ang mga maling bagay, O Lord God. Patayin mo ang mga nasa ng laman na ito sa sanlibutan, O Lord God. At alisin mo ang anumang karumihan sa aming mga isipan, O Lord God. Itinatagubilin namin sa iyo ang aming buhay at espiritu.
habang kami nandito, nanawa, O Lord God, ay sama-sama kaming lahat na magkakapatid, walang maiiwan isa man sa amin sa pag-agaw, O Lord God. At kung loobin mo, maging ang mga mahal namin sa buhay, mga magulang at mga kapatid sa laman, at ang aming mga sangbahayan, O Lord God, huwag mo nawang pababayaan na sama-sama kaming lahat sa pag-agaw. Thank you, O Lord God. Maraming salamat po, Ama. Thank you for the message, O Lord God. We ask this and pray in Christ Jesus' name. Amen. Praise God.